kadakilaan ng ating Panginoon. Come on, church. Ipahiram muna natin sandali ang ating lakas. Dahil ang ating lakas ay galing po sa Panginoon. Pinauuhawan ng Diyos ang ating matatapat na pagsamba. At dumating ang oras at ngayon ang tamang panahon na sasambahin ng mga tunay na mananambaang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Ang lahat ng nagsisamba sa Kanya ay kailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin ka, Panginoon. Wala po kaming maibibigay na pinaka-best gift. Wala po kaming maihahandog na pinaka-best na handog. Kundi ang aming matatapat na pagpupuri. Pakinggan niyo po at tanggapin, Panginoon, ang aming pagpupuri sa inyo. Dahil wala pong ibang dapat na papurihan. Wala pong ibang dapat na tumanggap ng pagsamba. Tanging ikaw lamang sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nakakalam ng lahat ng mga bagay. At ikaw ang Diyos na kailanman ay hindi nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. Maraming salamat po, Panginoon, na ang aming sama-samang pagpupuri ay naging mabangong samyo sa iyong presensya. One more time, let us worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Malayan po kayong magsiupo, mga kapatid. Salamat po sa pagkakataon na ibigay po ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Wala po akong ibang minimiti o hangarin sa buhay, mga kapatid. Much my desire na magamit talaga yung aking mga anak. Yan po, mga kapatid. Kaya ako'y naniniwala na yung kanilang iginugol na panahon, ilang taon sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa Bible School, may talagang nakatakdang panahon na gagamitin po ang kanilang buhay. Sapagkat ang ating Panginoon, mga kapatid, kung layunin niya na wala nang mawawala o mapapahamak na kaluluwa, layunin niya rin, mga kapatid, na maraming mga manggagawa na magpapagamit sa kanyang napakalawak na ubasan. In fact, wala pong ibang request ang Panginoon. Sa kanyang earthly ministry, nag-pray siya. Nag-pray ang Panginoon. Alam niyo ba ang anong prayer ng Panginoon? Sabi niya, truly the harvest is plenteous, but the laborers are few. Yun ang ano niya. Pray ye therefore. Manalangin kayo ng Diyos ay magpapadala ng maraming mang-aani. Kasi si Jesus, sayang, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Kaya, hindi pa rin po nawala ang aking pag-asa. Tingnan niyo, mga kapatid. Kasi may kasabihan, unused talent tend to deteriorate. Ang hindi raw ginagamit na talento talagang, kumbaga sa itak, sa kutselyo, pagka hindi na po yan inasa, maging mapurol na po yan. Pero kung laging nahahasa niyan, mga kapatid, talaga namang sabi nga, napakatalim. Kaya hindi ka ma-stress pagka kinagayat ng karne, anumang matitigas na bagay, suwabe. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Maganda yung ating message ngayon. Hallelujah. Inspired po ang aking puso, mga kapatid. Diba? Ang mga naka-attend ng Pentecost Sunday, hindi lang one time, mga kapatid, na kung saan tinanggap po natin ang Espiritu ng Panginoon, kundi mayroong message na ipinaabot sa atin, mga kapatid, na dapat hindi po yan namamatay. Yung apoy ng Espiritu ng Panginoon dapat hindi po mamatay sa ating mga puso. So may dapat kailangan, mga kapatid, dapat yan po ay gatungan. Kailangan mayroong gatong, mga kapatid, ayon sa ating narinig sa
preaching ng Pentecost Sunday sa tabernacle, mga kapatid, doon sa tabernakulo na itinatayo ng Panginoon, ang mga high priest. Talagang hindi nila pinababayaan, mga kapatid, na mamatay yung apoy doon sa loob ng templo. Kaya laging chine-check yan. Ano po? Hallelujah. Kung yan ba ay wala ng langis, kailangan dagdagan ng langis para continuous po ang ilaw, mga kapatid. Kaya sa banal na kasulatan, may paalaala din po sa atin, quench not the Spirit of God. Dapat daw huwag patayin ang likas ng Espiritu. Anong gagawin? Dapat, mga kapatid, kailangan lagi nating gatungan. Amen. 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 Hallelujah. Upang hindi po mamamatay, mga kapatid. Kaya sa banal na kasulatan, meron po tayong nababasang scripture diyan, ang sabi ng Panginoon, I have somewhat against you. Mayroon akong laban sa inyo. Ano daw yun? Sabi ng Panginoon, because thou was left to thy first love. Meron akong laban sa iyo dahil iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya, napakabait ang Panginoon. Magsisi ka. Binigyan pa rin tayo ng pagkakataon, magsisi ka. Dahil kung hindi, ako'y paririyan at aalisin ko ang kandelero. Ang iyong kandelero. Ay, mahirap na yun, pero binigyan pa rin tayo ng chance. Ang ating Panginoon. Palagpakan po natin. Paminsan-minsan naman, para makita din yung aking kagwapuhan. Maliwanag, para maliwanag. Amen. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Pang future talaga ito ng message, mga kapatid. At kahit ito po ay sa hinaharap, pero nakinikinita ko, mga kapatid, na talagang parang andyan, maliwanag pa sa sikat ng araw, ang mangyayari sa ating buhay. Hallelujah. So, sa Israel po, mga kapatid, mayroong tinatawag na 12 tribes. 12 tribes of Israel. At ang 12 tribes na yan, nag-utos si Moses na sa isang tribo, dapat mayroong representative na isang tao. Kasi dito sa kasaysayan na ating babasahin, mga kapatid, ang bibigyan natin ng buhay at impact sa mensahe, ang dalawang magigiting na spy na ginamit ng Panginoon. Meron talagang kakaibang paninindigan, paniniwala, at pananalig sa ating Panginoon ang dalawang taong ito na napili sa 12 tribes of Israel. Una, mga kapatid, dito po yan sa Numbers, Numbers chapter 13. Numbers chapter 13, itong minensyon ng banal na kasulatan na pangalan ng tao, ito lamang, mga kapatid, ang nakasurvive, nakarating sa pangako ng ating Panginoon. The rest, kawawa po. Mula Egypt, paglabas nila, mga kapatid, going to land of promise, walang ibang nakarating na original, Joshua and Caleb. Pero the rest, mababasa rin natin dito. Maganda ito dahil sa lipi ni Joda, si Caleb pala mula sa lipi
o tribe of Judah. Alam niyo po, yung tribe of Judah, mahilig po yan mag-worship. Pagpurihan. Talagang iyan po ang pangbato sa mga pagpupuri. Bago sila makipagdigba, mga kapatid sa tribe of Judah, talagang mga yan, mga worshipers yan. Praise and worship. Kaya sa lipi ni Judah ay si Caleb. At si Caleb naman ay anak ni Jephon. Si Jephon, mga kapatid, anak ni Jephon. Then, si Joshua naman, hindi binanggit ang Joshua doon sa lipi, mga kapatid, pero ang nagbigay ng pangalan na Joshua, si Moses. Dahil sa lipi ni Ephraim, ang kanyang pangalan hindi Joshua ang nabanggit, kundi Hosea. Si Hoseas, mga kapatid, sa Tagalog, Hoseas. O sa Hosea. Sa English, Hoseas. Anak siya ni Nun. Yan. The rest, 12 man yan sila mga katao, mga kapatid, na inutusan ni Moses. Dalawa lang sila ang nabanggit na pangalan, Joshua. Ngayon, hindi Joshua, sa talagang lipi na kung saan doon siya nanggaling, sino nagbigay ng pangalan kay Joshua? Ito ang dito mababasa. Ito nga ang mga pangalan ng mga lalaki na sinugo ni Moses upang tikitan ang lupain. At tinawag ni Moses na Josue na anak ni Nun na si Hoseas. So si Moses ang nagbigay ng pangalan Joshua. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya maganda rin pala, mga kapatid, na magbigay din ng pangalan para ma-inspire, ma-encourage, at para bagang maiangkop din ang buhay natin. Kung ano yung pangalan mo, parang naaangkop din, mga kapatid, sa yung karakter. Kasi sa Bible, ang mga pangalan ng tao, lahat yan may kahulugan. May kahulugan. Kaya yung ating pumanaw na dating United Pentecostal Church Philippines Superintendent na si Alfredo Bodegas, siya ang nagturo ng mga kapatid nung nandun pa ako sa Manila na tuklasin ang bawat pangalan natin dahil sa banal na kasulatan, ang mga pangalang nabanggit ay meron talagang kahulugan. Hallelujah. Kaya bago ako umalis, mga kapatid, magpaalam na kung umuwi na dito dahil ang mga bata tapos na mag-graduate naman sila sa Bible School. So, yung last Sunday na pamamaalam doon, na-mention ko yun. Nasabi ko sa ating Bible study, midweek Bible study, na-mention ng ating butihing pastor na tungkol sa mga kahulugan ng pangalan ng tao sa Bible. At ngayon, inaano din kung ano-ano yung ipakahulugan natin sa ating pangalan. So ako, nagpakahulugan din. Binigyan ko rin ng kahulugan ang pangalan ng ating butihing superintendent, mga Alfredo, kasi Alfredo. So, ang sinabi ko, dahil talagang angkop talaga ang pangalan niya, dahil na rin, mga kapatid, sa loob ng mahigit isang taon ako doon, nakita ko talaga yung kanilang buhay, kung paano sila makikitungo, down to earth talaga, mga kapatid, very humble. At kung nakitaan ka man ng pagsabihan ka ng banaya, ng malumanay, kahit malumanay lang, mga kapatid, tagus-tagusan din naman yun. Parang grabe din yun. Maramdaman mo, mga kapatid, kapag kinausap kanya. Kaya ganito yung ating pakahulugan sa kanya pangalan. Alfredo. All
is free, may giveaways pa. All. All. Pinano ko, all. Kasi wala akong sa loob na may isang taon mga kapatid. Hindi ako nagbayad ng tirahan. Ang pagkain mga kapatid, sa loob ng ni Kusing, wala akong binayad mga kapatid. At pag uwi pa, may mga giveaways pang binigay. All is free, may giveaways pa. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise God. Tatalakayin natin mga kapatid. Ang mga sinabi po dito ng banal na kasulatan na si Moses po bago tahakin ang land of promise mga kapatid, mayroon siyang inatasang mga spies, mga tiktik o mga tuniktik sa lugar mga kapatid. Katulad yung nabanggit doon sa pag-atake nila Joshua sa isang lugar na pinakamatibay na pinakamatibay na kuta yun, na kung saan natibag yun mga kapatid, no? Natibag yun. Pero bago sila sumalakay, mayroon muna silang mga tiktik, mag-spy doon mga kapatid. At ngayon, sabi roon, nakuan sila, medyo napansin sila ng mga sundalo sa lugar na yun. Kaya naman, itong si Bagabat patutot ito mga kapatid, nagiging siya po ay binayayaan, kinahabagan ng Diyos ang babaeng ito. Bakit? Bagamat siya patutot, ayon sa Biblia, si Rahab. By faith, Rahab the harlot perished not with them when she received the spice with peace. Kaya nung kinupkok niya ang mga tiktik na yun mga kapatid, kaya hindi sila nadakip ng mga sundalo dahil kinupkok ni Rahab. Ni Rahab ang yung mga spy na yun. Kaya sabi ng mga nag-spy mga kapatid, yung mga tiktik na yun, sabi, napakaswerte mo, mapalad ka dahil kinupkok mo kami. At maglagay ka ng pulang bandera na pag nilusog namin, pag nakita namin, talagang hindi ka masasaktan. Ikaw ang ititira. Sa makatuwid mga kapatid, paglusog ng mga Israelite soldiers mga kapatid, talagang walang itinira kundi hindi napahamak yung harlot na yun ako sa mga sugo, sa mga tumiktik doon sa lugar na yun. Kaya, mga kapatid, si Moses nagpadala po ng 12 spies bago nila puntahan ang promised land. Ito po ang kasaysayan mga kapatid. Bigyan po natin ang pansin ang mga sinabi rito. At sinugo sila ni Moses upang tiktikan ang lupain ng Kanaan at sinabi sa kanila, sumampa kayo rito sa dakong timugan at umakyat kayo sa mga bundok. Panginoon, maraming salamat po Diyos bago naman pagpatuloy. Inilig po namin ang divine wisdom. Ganoon po Diyos, aming mga puso't isipan. Bigyan po kami ng mensahe. In Jesus' name. Palagpagan po natin ang Panginoon. Tutuloy po natin. At sabi dito mga kapatid, umakyat kayo sa mga bundok at tingnan ninyo ang lupain kung ano at ang bayan na tumatahan doon kung sila'y malakas o mahina, kung sila'y kaunti o marami, at kung ano ang lupain na kanilang tinatahanan, kung mabuti o masama, o kung ano ang mga bayan na kanilang tinatahanan, kung sa mga kampamento o sa mga nakukutaan. Kaya ang mga sugo, ang mga ipinadala ni Moses mga kapatid na 12 tiktik para tiktikan ang
ipinangako ng Panginoon na kung saan doon sila tatahan, mga kapatid. Nakita ng mga tiktik, ng 12 tiktik, mga kapatid, nung kanilang tinignan, aba, ang lupa, walang pinakamainam, pinakamatabang lupa, kundi ang lupang yaon na kanilang tinigtikan. Talagang binubukalan, grabe ang blessing, grabe ang kapal, mga kapatid. Wala pa silang lugar na narating tulad sa lugar na pinatiktikan sa kanila ni Moses. Pero may problema. Nung kanilang siyasatin, tingnan mga kapatid, kung ang nananahan sa lugar na yun, malalakas ba o mahihina? Yung kanilang tinatahanan, abay, hindi po basta-basta, mga kapatid. Hindi sila patolda-tolda lang. Kasi noong unang panahon, mahilig sa tolda-tolda, mga kapatid, dahil maya-maya, lipat na naman sila sa ibang lugar. Pero ang tiniktikan nila, nabayan, mga kapatid. Nako, mga solidong pader. Hindi basta-basta. Talaga namang kinukutaan. Bakit, mga kapatid? Naitayo nila ang mga ganitong kalalaking mga pader. Dahil ang mga nanahan doon, malalaking tao, mga higanti. Kaya siguro, mga kapatid, ang isang malaking bato, isa lang magbuhat. Grabe. Sa lupa, the best. Kasi ang Diyos, kapag ka nangako, mga kapatid, yung kanyang ibibigay, the best. Amen. Pero ang tao kasi, to see is to believe. Dapat mo na makita kung the best nga ba. Kaya yun ang ginawa ni Moses, mga kapatid, na sinugo niya ang 12 tiktik upang tiktikan ang lugar. At nakita nila na ang mga taong naroroon malalakas, hindi mahihina. At ang mga taong naroon, hindi kaunti, marami. At ang kanilang tinatahanan, hindi barong-barong, hindi tent, mga kapatid, kundi talagang mga solidong mga bato. Okay. So yun, mga kapatid, ganun lang nakita. Ngayon, ang sabi rito, at kung ano ang lupain, mataba o payat, kung mayroong kahoy, wala. Pagkatapos nabigyan sila ng instruction, mga kapatid, ni Moses, ito ang binigay niyang encouragement, mga kapatid. Sabi niya, magpakatapang kayo. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Magpakatapang kayo. Sabi dito, at ngayon, mga kapatid, tutuloy natin. At magdala kayo rito ng bunga ng lupain. So, para mapatunayan talaga na natiktikan nila, galing sila sa lugar na iyon, ano ang sabi ni Moses? Kailangan may ebidensya. May ebidensya. Kaya, mga kapatid, nagdala talaga sila ng ebidensya. Ipinakita nila sa buong kapisanan ng Israel kung gaano kataba ang lupa, mga kapatid. Dahil ang bunga ng punong kahoy sa lugar na iyon ay talagang napakaganda. Lalong-lalo na ang ubas, mga kapatid, maniwala kayo o hindi, isang sanga lang ang kanilang pinutol. Grabe, isang sanga lang ang kanilang pinutol. Pero, 2 tao, mga kapatid, ang nagbuhat.
Isang kumpul. Kaya, at saka Granada mga kapatid, pinagtuwangan ng dalawang katao. Ayan na! Talaga naman, kung ikaw mga kapatid, nakita mo kung gaano kaganda ang lugar. Hindi lang yun, hindi lang. Ang mga bunga ng punong kahoy at ang mga halaman ng pagkakaganda mga kapatid. Ang isa pang napakaganda, binubukalan ng gatas at pulot. Kaya daw, makahanap ng pulot. Pero binubukalan ng pulot at gatas mga kapatid. Hallelujah! Sabi siguro ng mga Israelite, ito na. The best talaga ang Panginoon kapag nagbigay. Hindi na tayo magugutom. Hindi na tayo mamamalnaris dahil sa gatas. Napakaganda na ito'y ating sakupin mga kapatid. Okay. Everybody say praise the Lord. Ituloy natin. Tuloy natin. Tingnan nyo. Kaya, take note mga kapatid. Anumang bagay na maganda, may halaga. Are you willing to pay the price? Yan ang tanong. Hallelujah. Ano ba yung mahal na isda? Sister Cha, ano yung mahal na isda mo? Isda ng bato? Yun, mga isda ng bato. Ang tataas naman ng presyo. Pero masarap talaga. Kaya nung nandun kami sa Manila, mga kapatid, eat all you can. Ang daming mga buhay. Pero ang naparami ako ng kuha, yung mama sa pano. Ang pano. Ang sarap talaga. Nakailang ako mga pero ito yung yan. Pumasok kami alauna hanggang alas 3 ang kainan. Kasi ang dami ano. Kaya, ang mga mamahaling bagay mga kapatid, mapapasa iyo yan kung you are willing to pay the price. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Now, eto ituloy natin mga kapatid. So may ebidensya na, tuwang-tuwa na. Tuwang-tuwa na ang sambahan Israel. Sabi nila, tama nga lang, na kahit naghirap tayo sa Egypt, pero nakalaya naman tayo at may pinangako pa ng Panginoon at ang ating tatahanan, sagana pala sa pagkapit. Wala na tayong problema. Binugo pala ng pulot at gatas mga kapatid. Okay, pero alam po ba ninyo kung ilang araw sila? Ilang araw na tinitikan ang promised land? Inabot sila ng 40 days. 40 araw. Okay? 40 araw mga kapatid. At pagkatapos ng 40 araw, dumating sila sa presensya ni Moses at sa buong kampamento ng mga Israelites mga kapatid. At sila'y nagbalik pagkatiktik sa lupain sa katapusan ng 40 araw. Ibig sabihin, 40 days. At sila'y nagsiyaon at nagsikaroon kay Moses at kay Aaron at sa buong kapisanan ng mga anak ng Israel. At kanilang binigyang sagot sila. At ang buong kapisanan at kanilang ipinakita sa kanila ang bunga ng lupain. Ayun na, ito na ngayon. At kanilang sinaysay sa kanya. At sinabi, kami ay dumating sa lupain iyong pinaroroonan mo sa amin. At tunay na binubukala ng gatas at pulot. At ito ang bunga niyaon. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupain niyaon ay malakas. At ang bayan ay nakukutan. Bukod mga kapatid, sa mga malalaking tao, alahigante. Puro mga NBA players ang tatangkad. Kaya naman pala, hindi sila gumawa ng tent lamang, kundi kinakukutaan. Talagang
yung tinatawag na permanent, hindi ano ba yung light materials? Oo, na ang kuwan, na nipa, at saka yung kuwan, kapag nasunog, ubos ang lahat. Pero ito, pag dumating ang apoy mga kapatid, why sakala mga kalayo, hindi makakuan. Sunog kayo. Pader, grabe. Ito, ngayon, yun ang pahayag. Hindi pa nagsalita. Hindi pa nagsalita mga kapatid si Joshua at Caleb. Ang nagsalita, ang unang nagbalita, ang 10, yung 10 mga tiktik. Ito ang kanilang sinabi. Hindi naman sila nagsinungaling. Totoo naman na yung nakita nila actual mga kapatid na kanilang binisita ang lugar ay talagang malalaki ang mga tao doon. At ang kanilang tinatahanan, sulit. Hindi light materials mga kapatid. Ngayon, ito ang problema. Dahil hindi lang isang barangay. Matindi. Excited na sana ang mga Israel na kanilang sakupin ang lugar, pero bago lang masasakop, pwede nila masakop mga kapatid, kailangan, sabi ng mga hikante, under my dead body. Kailangan magapin nyo kami. Kailangan mapatay nyo kami. Ngayon, sino-sino? Eto, si Amalek na tumahan sa lupain. Daanan ko nila yun, Amalek. Parang isang bansa yan mga kapatid, isang barangay yan. Malaki yan. Then, sa lupain ng Timugan at ang mga Hiteo. Aba, hindi lang isang kuwan mga kapatid. Mga paganismo, iba-ibang klase. At ang mga Jebuseo. At ang mga Amoreo. Na tumatahan sa mga bundok. At ang mga Kananeo na tumahan sa tabi ng dagat. At sa mga pangpang ng Mordan. Matindi mga kapatid. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Kaya kapag hinangad natin ang pangmalakihan, everybody say amen. Hindi kataka-taka mga kapatid, maraming pagdurusa, pagdadaan. Kailangan lalong iktikan ang iyong sinturon mga kapatid. Pero sa pangmaliitan lamang, walang anuman yun. Parang hand-to-mouth existence. Gaya ng chicken, isang kahit, isang tuka. Pero kung gusto mo mga kapatid, hindi habang buhay na kayo maghihirap, kailangan patayin mo ang mga Jebusites, mga Amorites, mga Perizzites, ang mga Canaanites. Kailangan may courage ka na lumaban sa mga ito. Ngayon, eto, umimik mga kapatid. Si Caleb, sabi niya, at pinatahimik ni Caleb, unang nagsalita si Caleb, at pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. At sinabi, ating akyatin paminsan at ating awiin sapagkat kaya nating lupigin. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat mga Caleb. Praise God. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Ang espiritu ni Caleb mga kapatid. Kaya kung ihambing natin dito mula noon, ang tagal na natin mga kapatid, pero proven and tested. Nanatili tayo, hindi tayo umaalis, hindi tayo mga kapatid umurong. Amen. Amen. Kahit ganito lamang mga kapatid. Hallelujah. Ang ating bilang. Praise God. Kung si Moses nagbigay ng pangalan. Hallelujah. Maganda rin pala mga kapatid, mabigyan ng pangalan yung kapatiran natin para ma-inspire din tayo. Pati yung kanilang espiritu mga kapatid, ma-boast. Ma-inspire din mga kapatid na talagang gagawin lang the best na kanilang magagawa for God's glory.
Hallelujah! Praise God! Grabe ang espiritu ni Caleb, mga kapatid. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makaakyat laban sa bayan, sapagkat sila'y malakas kaysa atin. 10 mga kapatid, kontra 2. Talagang umalingaw-ngaw ang busit ng 10 mga tiktik na pina-spy, mga kapatid, ni Moses sa land of Canaan. Ito pa ang kanilang mga sinabi. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain na kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel. Nakakaapekto talaga, mga kapatid. Bad report make dry up the bones, but good report makes bones fat. Amen. Nakakapekto pala talaga kapag ka nakarinig ka ng hindi magandang balita, masamang balita. Pati yung espiritu mo, mga kapatid, nang lalambot. Tingnan niyo ang nangyari sa mga Israelites na ito. Nung narinig nila ang masamang balita, mga kapatid, sila nang lupay-pay. Nawalan sila ng pag-asa. Doon sa ipinangako ng Panginoon, hindi lamang, mga kapatid, pangarap, tested. Meron silang ebidensya, meron silang dala. Galing sa Promised Land. Hello? Amen. Pero, mga kapatid, anong pumasok sa puso nila, sa kanilang isipan, nang lupay-pay sila at nawalan sila ng pag-asa, mga kapatid, dahil sa kanilang narinig. Ito pa, dagdagan pa natin. Ano ang masamang balita? Eto, ang lupain na aming pinaruroonan upang tiktikan ang isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. Aba. Hallelujah. Ibang klase pala ang mga nananahan doon. Mga aswang, mga sumbi, cannibalism, dahil kumakain ng tao. Narinig ito, mga kapatid. Tingnan nyo, kaya pala kumakain sila ng tao ng mga higanti, ang lalaki ng mga tao nito. Kaya pwede lang, mga kapatid, kainin pala ang dahil mga malalaking kaya pala sila nagsilakihan dahil ang kinakain nila, mga kapatid, masustansya. Grabe ang sustansya ng tao. Sabi daw nila, mga kapatid, masarap daw ang karne ng tao. Ay pamilya. Hallelujah. Hindi nila alam, mga kapatid, kahit ang buong sanlibutan hindi pa magiging sapat para bayaran yung katawan, kainin lang. Yan ang mga hindi nakaalam sa katotohanan. Ngayon, tutuloy natin, mga kapatid. Ang sabi dito, ang lupain na aming pinaruroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ang mga tumatahan doon. At ng bayan na aming nakita roon ay mga taong malalaki. At doon aming nakita ang mga Nephilim. Ito kasing Nephilim, mga kapatid, lahi ito ng mga higanti. Nephilim. Lahi ng ganti ba yung, di ba may mga angle na bumaba? Yan sila. Yan sila na lahi. Kasi nagkuhan din doon, nang sabi roon, kaya nagsilakihan yung kasi umano sila na parang sila sa mga kapwa-tao. Kaya nagsilakihan. Abnormal. Okay, mamaya. Okay, ngayon, ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim, ito, at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga balang at gayon din kami sa kanilang paningin. Kaya, mga kapatid, kapag ang tao ay nawala na ng pag-asa, iba-iba na ang pumapasok sa kanilang isipan.
Puro na negatibo, mga kapatid. Bakit? Itong 10 spies na ito na nagatid ng masamang balita, mga kapatid, sino nagsabi? Sino nagsabi na sila ay mga balang lang sa tingin? At gayon din sila, pati yung mga higanti na yun, pati yung mga malalaking tao na yun, na wala namang kamalay-malay, hindi natin alam kung anong yung utak nila, kung anong nasa puso nila, nagbigay na ng conclusion, judgment, ang mga 10 spies na ito. Sabi nila, kami ay mga balang lamang grasshopper, maliliit lang kung tingnan, at gayon din ang pagtingin nila sa amin. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Pag hinasikat ka ng negatibong bagay, mga kapatid, ang resulta, maging negatibo din. Mas lalong lumala. Kahit hindi yun ang iniisip ng mga malalaking tao. Pero, ito po, mga kapatid, ang good news, sabihin natin good news. Hindi ba ganin nyo nalalaman na bago po sila, mga kapatid, nakalaya mula sa Ehipto, nagpakita po ang Diyos ng mga kababalaghan, ng mga himala, ng mga kahanga-hangang bagay. Hindi po naantig ang damdamin ni Paraon, mga kapatid, kung hindi niya nakita ang mga kababalaghan na ipinakita ng Diyos sa mga taong taga-Ehipto, mga kapatid. Dahil, di ba, ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang Ehipto, sila talaga, mga kapatid, ang tunay na kasaksi kung gaano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. 10 salot, mga kapatid. Hindi magawa ng mga magicians niya, yung mga encantador na Pharaoh, mga kapatid, hindi lang magawa. Oo, nung unang pagharap nila, mga kapatid, hinagis ni Moses ang kanyang tungkod at naging ahas. Sabi ni Pharaoh, sisiw lang yan. Hindi kami makumbinsi at hindi rin kami, sabihin natin kung si Moses ay, ang kanyang tungkod ay naging ahas, di ka nga. Tinawag niya rin yung magicians niya. Mga kapatid, hinagis din yung tungkod, di ba? Naging ahas. Okay, sabi ni Pero, ay maliit. Wala, hindi. Pangkaraniwan man lang yung mga nagagawa ng Diyos nyo. Nagagawa din naman ng aming mga encantador at mga mahiko at mga magicians. Pero ang kakaiba, hindi nyo napansin yung mga kapatid, nung inihagis ni Moses ang kanyang tungkod at inihagis naman ng magician yung tungkod niya na naging ahas kapwa at kinain ng tungkod. Kinain yung ahas ni Moses, kinain yung ahas ng magicians. Parang medyo sabi na, medyo matapang pala. Pero, mga kapatid, pagdating sa 10 salot, walang mahiko, walang magicians na nakagawa sa kaharian ni Pharaoh. Hallelujah. Nasaksihan talaga ng mga Egyptians, mga kapatid. At ito pa, hindi lamang ang mga taga-Egypt ang nakabalita sa kabantugan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi lamang ang mga karatig bansa, mga kapatid, o malingaw-ngaw na sadyang buhay ang Diyos ng Israel. Makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Mga kapatid, mula sa 10 salot, hindi po magawa ng magicians, mga kapatid, at ang pinakahuling salot na doon po napagbag, nahipo ang puso ni King Pharaoh nung panghuling salot, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia na kapag ang anghel ng kamatayan ay dumaan sa inyong tahanan, lahat ng panganay ay mamamatay. Amen. Kaya maging ang panganay ng hari, mga kapatid, nung dumaan ang anghel ng kamatayan, dahil hindi sila napagbigyan alam kung ano ang instruction para pagdaan ang anghel ng kamatayan, ay hindi papatayin ang sino man naroon sa bahay kung mayroong dugo.
Kaya once na dumaan ang anghel ng kamatayan at ang bahay na walang dugo, lahat ang madadaanan ng panganay patay. Doon, mga kapatid na antik, doon sumuko si Paraon. Nabalitaan yan, hindi ligid sa kalaban ng ibang mga bansa. Doon sa mga nakapalibot, mga kapatid, na mga lahi na naroon na mga kaaway ng mga Israel, talagang narinig nila kung paano kumilos ang Diyos ng Israel. Amen. Hallelujah. Kaya dito, mababasa natin, tingnan nyo mga kapatid. Ito, dahil ang palagay, kaya nga, lalong nalupaypay ang mga Israelites, mga kapatid, dahil sa ibinalita ng 10 mga negatibong mga spy. Dahil, mga kapatid, nagkaroon sila ng sarili ng kuro-kuro o konklusyon, nagkaroon sila ng palagay, mga kapatid, na hindi naman nila alam kung ano ang iniisip ng alang mga kalaban. Pero sa totoo lang, mga kapatid, yung sinabi nila na sa paningin namin kami ay mga tipaklong lang, kami ay mga grasshopper, gaya hindi naman kami sa paningin nila. Mga kapatid, kaya nanlupaypay ang buong kapisanan ng mga Israelites, mga kapatid, dahil sa kanilang narinig. Pero, dito natin, mga kapatid, nalaman ngayon na yung mga karatig, itong mga lugar na nabanggit kanina, mga Jebusites, Amorites, Perizzites, at Canaanites, lahat ng ito, narinig nila kung paano kumilos ang Diyos sa bayang Israel. Kung paano siya, mga kapatid, nagpakita ng mga himala at kababalaghan. Ito po ay hindi limit sa kalaman ng mga karatig bansa, mga kapatid. Kaya nanginginig sila sa takot. Ang mga bansa, kahit na malalaki, kahit na sabihin natin na hindi tolda o tenta ka na tinapukutaan, kundi mga tinatawag matitibay na pader, mga kapatid, pag narinig lang nila, Israel, ang mga sundalo niyan ay talagang bihasa sa pakikipaglaban, walang inuurungan, hindi pa yan natatalo. Bakit hindi sila natatalo? Dahil sinasamahan sila ng Diyos. Amen. Hallelujah! Just imagine, hindi makatatagal ang tao sa paglalakbay. Naranasan naman natin, mga kapatid, El Nino. Kaya nga, hindi tayo po pwedeng ma-expose sa araw, lalong-lalo na pagdating na ng alas 10, alas 11, hanggang alas 4, dahil napakainit. Hindi kakayanin. Magbabad ka, mag-expose ka dyan sa ano na kaya ang deserto. Maganda kayo sa atin, mga kapatid, marami pang mga halaman. At least may mga oxygen pa yan. Pero doon sa isang deserto, mga kapatid, maglalakbay ka. Nasaksihan ng mga karatig bansa kung paano nakasurvive sila, mga kapatid, sa napakainit na araw. Dahil ang Diyos ng Israel, ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, samantalang sila'y naglalakbay sa isang napakainit na temperatura ng araw, mayroong ulap na sumusunod sa kanila. Ang presensya, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi sila, mga kapatid, nilulubayan. Sila po ay pinapayungan ng presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng ulap. Hindi po humihiwalay ang Diyos sa Israel, mga kapatid. Kaya kahit kaano katindi ang sikat ng araw, wala pong na-dehydrate sa kanila, wala pong na-heat stroke sa kanila, sapagkat sinasamahan sila ng Diyos. Amen. At pagdating naman ng gabi, mga kapatid, palibhasay, napakaginaw. Ano naman ang ginawa ng Diyos? Ito, sa totoo lang, mga kapatid, dapat ito mababasa din natin, dapat ang mismong mga tao ng Diyos, ang mga Israelites, mga kapatid, dapat may confidence po sila. Very courageous po dapat
Naging courageous dapat sila mga kapatid. Dahil napatunayan nila, hindi lamang isang beses, hindi po 2 beses, 3 beses, maraming beses. Pinakita, pinatunayan ng Diyos kung paano kumikilos ang Diyos sa bansang Israel. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa lamig ng gabi mga kapatid, wow, merong haliging apoy. Amen. Merong haliging apoy mga kapatid. Samantalang sila'y nagpapahinga, hindi sila nilalamig. Paligtasay ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng isang haliging apoy. Naroon mga kapatid sa kampamento ng mga Israelites. Kaya ang mga nakarinig kung gaano kalakas, kung gaano mga kapatid kamakapangyarihan ang Diyos na pinaglilingkuran ng Israel, dahil narinig, hindi lamang lang narinig, nakita ang mga kababalaghan ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, napakalungkot mga kapatid ang nangyari. And Everybody say praise the Lord. praise the Lord. Kaya nga po, kapag ang positibo iilan lang, marami ang mga negatibo para bagang mga kapatid, nananaig talaga ang marami. Majority mga kapatid, nananaig talaga ang karamihan. Amen. Hallelujah. Ito ang masaklap. Tingnan nyo mga kapatid. Sa kabila ng mga himala at kababalaghan na ginawa ng Diyos sa sambayang Israel, hindi pa rin sila natuto. Ganito pa rin mga kapatid. Ang alang ipinakita, lagi nilang nainusupana, murmurings pa. Paragi nilang sinisisi. Ang kalang leader mga kapatid, bakit ka? Naku. Yung pala naman kinakain ng mga tao, yung pala yung mga malalaki, yung pala malalakas. Ba't mamamatay lang tayo sa pamamagitan ng kalantapak? Ang ating mga asawa ay kalang alipinin o asawahin ang ating mga anak, ay gawin nilang alila, ganito, ganyan. Mabuti pa! Bumalik na lamang tayo sa Egypt. Talagang grabe mga kapatid. Dahil sa masamang balita, nawala yung kanilang pangarap mga kapatid, na one of these days, ayon sa paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, ibibigay ko sa inyo ang Kanaan, ang lupang pangako. Hindi na kayo maghihirap. Ang inyong lahi ay mabubuhay. Pero sa kabila noon mga kapatid, nawala yung kanilang gana, interest doon sa ipinangako ng Diyos, at ang kanilang kung saan mga kapatid na divert yung kanilang mga kaisipan doon sa masamang balita ng mga tiktik. Kaya anong nangyari mga kapatid? Nagalit ang Diyos. One more time, let us worship the name of Jesus. Nagalit ang Diyos mga kapatid. At sinabi ng Panginoon kay Moses, hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito? Ay grabe. Ito na ang hinagpis, ito na ang sama ng loob ng Panginoon. Sinabi niya na sa kanyang lingkod, hanggang kailan ika? Hanggang kailan hahamakin ako ng bayang ito, at hanggang kailan hindi sila mananampalataya? Hanggang kailan hindi sila mananampalataya sa akin, sa lahat ng mga tanda na aking ginawa sa kanila? Hallelujah. Nagalit ang Panginoon mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, papatayin ko silang lahat. Nagalit ang Panginoon sa lahat na nagmumurmuring, sa lahat na walang pananampalataya, sa lahat mga kapatid na hindi man lang naalaala kung ano yung mga ginawa ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, lilipunin ko sila.
Pero nagmamakaawa si Moses. Panginoon, huwag naman. Nang bayang ito, parang ikay pumatay sa isang tao lamang. Ang bayang ito, pupuksain mo. Ano na kaya sasabihin ng mga taga ito, ng mga karatig bayan? Palagpakan natin, Panginoon, huwag mo na kayo matulog. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Mahaba ito minsan. Eh, no.